Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, September 14, 2023 at mukhang maganda yata yung yung galaw ng market natin. So bukod sa nag-gain yung market natin, makyat po siya ng 0.96%. So meron pa siyang magic closing kanina, so medyo binatak siya. Ang daming blue chips na medyo maganda po yung kanilang galawan. So yung mga laggards natin, sina GGS, URC yata yon, nagkakyatan yung kanilang mga price action. So kaya medyo maganda po yung results ng trading natin for today converge and so medyo malakas yung kanyang pitik. So naubos na nga yata yung 74 million na net foreign sales sa kanya kahapon. So umaandar pa rin yung mga price niya. Ayan. So nag-close yung index natin, di ba? Medyo bearish na bearish tayo kahapon kasi nga labasan ulit, di ba? 400 million net foreign sale kahapon. Pero ngayon, kung napansin nyo, negative 11 million lang. So good sign kaya to para sa market natin. Tapos lumabas na yung inflation index yata, CPI ng US. Mamaya basahin natin doon sa Twitter natin. Hindi ko pa na-post pala yung summary ng PSE for today. So mukhang maganda yung Friday natin. Hopefully maganda para yung weekends natin medyo good vibes naman tayo. Okay? So ito po yung mga trending stocks. So majority dito is umakyat yung kanilang price. So si Converge nag-up siya ng 3.31%. Tapos meron siyang 2.73 million na net foreign buy naman. So merong bumibili dito kay Converge natin kaya pumipitik, nagre-reverse na. So parang yung galaw niya, parang si Monde, di ba last time nung dire-diretso na nagre-reverse. So hopefully good yan, good price action. Tapos BSC, so nakabuelo si BSC ulit, nag-up siya ng laki 9.4 9.14 or 9.4% for today's trading natin. So, 'di ba, yung nabasa nga natin na disclosure. So, talagang bumili na mataas yung investor natin ngayon. So, good luck sa atin dito sa BSC. Tapos si dito, nag-drop ng negative 2.35%. Meron siyang konti net foreign buy 1.12 million. So medyo mahina tong si dito natin. FNI, so nag-breakout siya the other day tapos ngayon patuloy na umakyat. So 2.11% net foreign sales siya na 6 million pero okay lang. Yung price naman niya is malakas. And then si SCC natin pala nag-pause, negative 0.15% pero net foreign buy pa rin siya. So meron siyang 35.6 million net foreign buy po itong si SCC. Tapos si Ellie, ito pala yung isa sa mga winners for today. Lakas na sipa nito ah. So nakahanap na naman sila ng bagong itutulak na stocks. So nag-up siya ng 20%. Walang foreigners, net foreign sell tayo ng negative 1.23 million para dito kay Ellie. Nagtipi ng konti yung foreigner natin. So anyway, hopefully makatulong yan para tuloy-tuloy na mag-reverse. So medyo marami na tayo nakikita na pa isa-isa nagre-reverse po yung yung prices sa mga stocks natin. Tapos kanina, ewan ko, meron pa bukas pero good sign, negative 11 million lang yung net foreign sell po dito sa market natin. Ayan, so disclaimer ulit guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, please read po yung disclaimer. Yung ating review is for education purposes. Huwag mo gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved. Due diligence lang po doon sa stocks na gusto mong bilhin naman. And then follow mo ako guys dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga trending stocks reviews or join ka dito sa trading group para updated ka sa mga reviews na ginagawa natin sa market daily o dito sa trading committee is yung mga nag-guide tayong kasama natin na traders. So kanina meron akong review ulit with regards kay Waksa. So pwede mong i-double check yan. So, dito sa yan sa Malaysia, meron siyang seminar na gaganapin. Kaya nagkakaroon siya ng mga reminders. So, double check mo na lang yan. Tapos, company reviews, yung ating mga sample trades dito sa market. Technical analysis, hopefully maganda na. Nagre-reverse na yung karamihan. Fundamentals, tapos yung ating mga basic study dito sa PSE market naman. Okay, so double check mo yan. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. So, double check mo na lang. Hindi pa buhay yung mga play to earn games natin. Facebook account para sa mga post po natin. Ayan, so follow mo na lang ako dito. Ganun din sa ating Facebook page. Double check mo na lang po. Tapos Bulegi Pick sa mga articles sa local market, US market at saka sa crypto. Yung ating money earners sa mga side hustles natin. So nandiyan po siya. Tapos yung ating Twitter, hindi natin nabuksan.
Saglit, magbukas tayo ng Twitter natin para makita natin siya. Hindi ko na update. Nakalimutan kong isama to sa post natin. Okay, so basahin natin itong mga posts. Dito tayo sa summary. Balik muna tayo sa profile. Okay, so yung summary ng index natin is net foreign sale pa rin naman pero maliit, 11.74 million, which is a good sign para dito sa market natin. Sino ba winners natin? Holding firms. So malalaki, big caps, 1.45%. At saka sa mining natin is 1.04%. Si FNI siguro yung humatak dyan. Ang pinakakulelat natin finance pero lahat ng index berde. So good sign. AP nag-up siya 0.61. Confirmed that it's in talks with Thai infrastructure company to help with its digital transformation. Ito yung sinasabi ko kanina. So medyo lumabas na po yung inflation ng US. So siguro yan din yung inaantay ng iba para makita kung gaano kalakas yung inflation doon. So nag-accelerate siya pumunta ng 3.7%. So siguro na price in na ng market. AP, capacity expansion to contribute to earnings beginning 2024. Yung futures nila maganda. So mamaya tingnan natin. Asian stocks climb. Market recess natin kanina is Converge. GGS yung nangunguna. Mukhang hindi magtataas ng interest rate. So good. Good vibes sa market yan. Tapos, yan, yung index sa US. Unpaid MPIC investors unhappy. Inflation rose to 3.7%. So, yan yung pinag-usapan kanina. San Miguel applies for shelf registration. DLM has no sentimental attachment to the stock market. So, nabalita, di ba, yung US IPO. So, FM ETFs, may disconnection kanina. RCBC finalizes 20 billion renewable energy plan. Okay, papautang yata si RCBC, yung mga binenta kahapon. Tapos, ano ba to? Aboitiz, pullback on shares buyback, inflation sa US. Ito, may share buyback ito siguro yung catalyst natin kay FNI. Meron siyang share buyback, EJ, nag-up din to. And then Robinsons Retail Holdings, tapos sideways, no? Or okay naman kahit pa paano yung galaw dito sa US market. Parang sideways yung galawan naman nila. Okay? So yung Patreon natin, huwag mo kalimutang sumali dito habang binubuksan din natin. Nakalimutan natin siyang buksan. So doon po sa mga gustong sumali sa trading group, gusto ng guide during this time na mahirap mag-trade, pwede ka pong sumali dito sa ating trading community. Always open po yan. Okay? So check natin yung index natin. So refresh natin to, no? Para hindi siya mag-close. So maganda yung galaw natin, no? Umaga pa lang, unti-unti umakyat yung index natin. So first half, mataas na siya. And then second half, may konting pullback bago yung pre-close and then pinitik na siya. So pinakamataas natin is holding firms, gawa siguro yan ni GGS natin. Okay? Si AGI, di ba? Malaki din yung hawak niya. Tapos yung mining natin, so si FNI most likely nga yung nagpagalaw. So 11 million net foreign sales. So weak na stocks natin ngayon si Bilcon 1.38 and then the rest makita mo less than 1%. So medyo maganda nga, maraming nagre-reverse. Converge 3.3, GGS 4%, AGI 3%, tapos si Pure Gold 2.08%. So medyo maganda. Good vibes yung market sa galawan niya ngayon. 58% foreign, 42% local participation. So balik tayo, 6,200, 0.96, and then 3.59 billion na traded value. So pinakamalakas ngayon yung mga penny stocks. Infra, 26%, si Eli, 20%, BHI, so pinipitik na. BSC, si Mark, ayan, more than 7% si Mark, BSC, 9%. Si Upson, 5%, yung small talaga. SSI, 4.4, buhay na buhay yung market. GGS, 4%. Si ABA, 3.48. Converge, 3.3. AGI, 3.09. Hopefully, yan ay start number months natin. Nickel, 2.52. So, nag-reverse na rin. FNI, patuloy na gumagalaw. Okay, APX, ayan, nag-green din siya, 2%. Tapos dito sa losers natin, si Lotto, ito lang medyo mahirap talaga sa mga mabilisan na stocks. Lot ng iipit minsan, minus 8.17. Green, ayan, malapit ka na sa 0.25. Hopefully, yan na yung fair value mo.
Ion 5.74 drop, SCI 5.49, Ani minus 4.46. So yung magkapatid si Ani sa si Green. Laglag, Balay 3.26 loss, and then the rest is penny stocks. Okay? So yun lang inakita natin na galawan dito sa market. Punta tayo dito sa chart. So okay. Yan na ba yung bottom natin? Parang double bottom siya dito sa 6156. So pwede siguro nating ilagay dito, 'di ba 6-1 yung pinipredict natin kahapon kasi nga malakas yung net sell. Medyo tumigil yung net sell ng market natin. Baka ito na yung hopefully bukas malalaman natin kung mag-start na silang mag-buy. Kasi ang dami billion-billion yung lumabas eh. So kaya nga hindi pa tayo masyadong convinced kasi wala pang net foreign buy. So anyway, pwede natin itaas yung support kasi parang nag-double bottom siya dito sa area natin na to. Maganda makita breakout sa MA20 para start ng reversal ng market. Okay? So biglang bumawi, kumambyo yung RSI. Sana okay yung yung Friday natin na pasok ng foreigners. Ayan, so medyo okay pa rin yung MACD niya. So actually good naman siya. Kaya lang kasi yung foreign pa rin yung pinag-uusapan natin. Okay? So yan po yung galawan. So bearish pa rin naman yung overall picture ni PSE, and then yun nga nakakatuwa lang siya kasi ang daming nagre-reverse na direction ng mga stocks po natin. Okay? So dito sa US mukhang good to para bukas natin S&P 0.4% up, Dow Futures 0.32, Nasdaq is 0.42. So yung European market bumuwelta na rin, kanina pabagsak yung galaw. Dito sa bandang Asia, majority is berde. So okay din po yung galawan dito sa bandang Asia natin. Okay? So yan yung galawan. Tapos dito sa crypto, medyo healthy din siya. So 26.4 pa rin si Bitcoin, 1.6 Ethereum at saka 212 itong si BNB, and then the rest is majority berde yung galawan dito sa cryptos naman. Okay? So good vibes yung Asia, yung crypto, yung US market natin. Ayan. So hopefully catalyst para sa pagtatapos. Ngayon ba yung official na alam ko sabi nila Thursday yung official na katapusan ng Ghost Month. So tingnan natin kung tama yung hinala natin na after Ghost Month, medyo okay na yung galaw ng mga stocks natin. Okay? So pag-usapan natin yung trend stocks. So nanguna si Converge, although hindi magandang kalaki yung galaw niya, pero kahit papaano meron na siyang 2 million na net foreign buy. Tapos malalaki yung volume niya dito. So nagstay siya second day above ng MA20. Good sign para sa start ng kanyang reversal kasi yan, sabi nga natin undervalued naman talaga itong si Converge. So medyo ito kasi net sell to so may nagpalitan na malaki yata diyan. Baka naubos na yung sellers natin, yung last na foreigner natin is lumabas na, binuhos na niya lahat. Kasi laki nun 70 million yung laglagan natin kahapon. Pero ngayon, okay na. So medyo nag-stay siya dito. So hopefully, start na ng reversal. So nandito na siya So medyo bullish tayo. Di ba sabi natin, pag medyo nakalampas tayo dito sa 9.2, so halos mag-break na siya kanina sa 9.2, lalagay natin dito yung resistance sa 9.9. So tingnan natin bukas kung magstay yan. So hopefully hindi mahipa ng hangin yung galaw ni Converge naman natin bukas. Okay? So tingnan natin yan, yung price action. Tingnan natin si Converge. Oops, mali tayo. Okay, mukhang magiging maganda yung mga review natin for the coming few days. Hopefully matuloy naman na para gumanda yung mga port natin. So nag-up si Converge 3.13%, 2 million, 2.7 million net foreign buy. Call FMS ang buyer, and then Abacus Call yung ating pinaka main seller sa kanya. So from the last 2 days, up na siya ng okay na rin yan, di ba? So nakabawi na siya. 9% yung up niya. Medyo malayo pa ilalakbay niya, pero at least meron po siyang good sign na pinapakita naman. Okay? So hopefully dire-diretso yung galaw ni Converge. Parang si Monde, di ba? Yun yung inabangan natin sa kanya. Next, BSC. So yung catalyst natin is yung kahapon pa rin. Di ba sabi natin, 0.288 nga yung di ba, nag-invest sa kanya. So ngayon, pinitik na talaga siya. So lakas din ng galaw nito. BSC. Pero si Ellie, di ba, yung panalo sa galawan ngayon. So 9.14% up, locals lang, 19,000 net foreign buy, upcap SEC call ang buyer,
and then call BDO yung ating pinaka main seller. So, syempre, hindi mo natin ilalagay sa 0.288. Baka masyado tayong bullish. Dito na lang sa MA 100, yung pinaka next na resistance niya. So, meron siyang volume, oh. Medyo malakas yung volume niya. So kaya-kaya niyang actually kaya-kaya niyang basagin tong 0.22 na psychological resistance or MA100 para sa start na rin, actually reversal na nga siya, pero at least mas strong yung reversal. So hopefully, kasi MA100 talaga yung ano niya, pinaka main na resistance. Ayan, so immediate na resistance niya last time. So, or major resistance nitong si BSC naman natin. Okay? So, ngayon, RSI is okay, MACD, okay na okay din yung kanyang galawan. Siyempre, ang gusto-gusto talaga natin dito, sa galaw niya, although 9% siya, is yung volume naman niya. Okay? Si Lotto, saglit nga. Silipin natin. Hindi nag-ano si Lotto, nag-trending eh. May buhos na ba o wala pa? Okay. So, medyo ano na siya. Nambubuhos na si Lotto. Okay? So, next, okay. Wala nga foreigners pala. Ayan. So next dito. Ayan. So pinag-uusapan siya kasi pa-breakdown kasi yung price action natin kay dito. Ayan. So nag-drop siya, oh. So na-break. So tignan mo na lang, hindi ko alam kung ano yan. Ano ba yan? Fake breakdown o breakdown talaga? Parang si Ace yan, saglit. Pares kasi silang chart ni Ace yan eh. Ayan, oh, nag-breakdown din siya. So si dito, nag-green pala siya. So, si dito kaka-breakdown niya lang. Okay? So, watch out na lang. Next support is DOS. Ayan. So, yan yung next na support natin. Panalo pa rin yung bumili sa kanya kasi piso, di ba? Yung bili ng investor natin sa kanya. So, tignan natin. Medyo strong yung ano niya. Medyo strong yung downtrend nitong si dito natin. Kasi nag-breakdown siya eh. Dapat pag medyo naglalaro lang siya dito. So, anyway, may confirmation yung drop natin, baka mag-oversold siya for the coming few days na trading natin bago natin makita kung mag-start na siyang mag-reverse. Okay? So drop siya, negative 2.35%, 1 million net foreign buy. Call BDO buyer and then call RCBC yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So next na trending stocks, FNI. So ito yung isa sa pumatak sa mining stocks natin. So lakas din nito. Overbought na si FNI is 82 na. Lakas ng galaw niya. Congrats yung mga mining natin, si nickel ba? Silip nga tayo. Ang dami kasi nagre-reverse kaya maganda silipin yung mga stocks. So ayan medyo nag-reverse na rin yung ano. So hopefully sama-sama yung mga mining natin ulit. So 2.9, lakas ng galaw niya. So next resistance dito sa 3 pesos. Ayan. Laki din ng ano yun. Siguro nakaipon tong mga to. Ayan may volume siya dito pala Tapos ngayon binomba tong tatlong kandila natin. Okay, so yan na lang muna. Bullish din tayo sa kanya kahit na medyo overbought na kasi meron din siyang pondo na volume. Tingnan natin kung ano yan. Net foreign buy. So 2.11% up. Net foreign sell siya. 6 million. BCSEC, BDO buyer, and then FMS CLSA yung ating pinaka-sell. Anyway, intact naman yung price. So medyo overbought na nga lang, so watch out. And then si MACD is very good din naman. Isa pang overbought na stock si East West. Ayan, so medyo nag-pullback siya kanina, nang-shake out tapos naghanging man yung candle natin sa kanya. Okay? So yun lang muna yung galawan natin dito kay FNI. Threats na natin kasi meron naman siyang volume and then parang bullish naman yung galaw po ng market natin. Okay? So next si SCC. So pause muna ang SCC natin hangga't wala siguro yung balita sa matutuloy ba yung dividends na yan na pinag-usapan natin. Okay, tinas ko ng konti ba? So anyway, 35, ano ba sabi natin kapon? 35.5 o 36 na. Ayan, so anyway, nag-stay naman siya dyan. Tignan natin bukas. So kung ano yung pag-usapan natin kahapon, yun pa rin naman. So kasi hindi naman masyadong gumalaw yung price. Overbought pa rin yung RSI. And then yung ating MACD is okay pa rin naman yung kanyang galawan naman. Nandito na kasi siya sa box na to, di ba? Ito na yung current box. Oops, nawala siya. Nawala yung box natin. Okay.
ayaw yung mag-drawing. May na-drawing tayo na hindi natin natanggal. Okay? So anyway, very good. Nandito na siya sa range na to. Yan. So ito yung pinaka-next na resistance. Siguro mga 35.8 nga siya. Yan. So based sa price action, drop 0.15. Pero yung net foreign buy natin is 5.6 million. Mali yata yung basa ko kanina. 35 yung 35 yung basa ko sa kanya, no. 5.6 million. Ayan, nagkamali tayo ng basa sa kanya kanina. Okay? So at least good vibes rin naman kasi meron siyang foreign investor. And then lastly si Ellie. So ilang araw na tong sumisipa. Hindi lang natin nakikita sa trending stocks, pero pangatlong araw na ng sipa o pang-apat na, no, o pangatlo. So laki na ng ginalaw na ito, hindi natin napapansin. So nag-up na siya ng 30%. For today's trading, up siya ng 20%, no? May news kaya to. May pa-dividends ba si Ellie? 20% up, 1.2 million net foreign sell. Call empty peak ang buyer and then quality call yung ating pinaka-main seller naman. Okay, so support is 0.1215. Immediate resistance is MA 100. Okay, so lakas din ng volume niya. Laki din, oh. So hanapan tayo mamaya, siguro kung net buy ulit yung market natin bukas, mayroong continuation yung galaw natin. Hopefully, net buy tayo and then hanap-hanap tayo ng mga stocks na merong accumulation, nag-start na mag-accumulate ng volume. Kasi yun yung nagkakos ng napapansin natin, yun nagkakos ng reversal ng yung volume talaga. May pumipitik, kumbaga. Okay, so yun lang muna yung ating review for today. Balik tayo dito sa index. Okay, so hopefully good sign yung nakita natin na huminto na net foreign sell and then Friday bukas, maganda makita breakout ng konti dito sa MA 100 naman. Okay? So yun lang muna bago time close. Please don't forget to subscribe dito sa ating collaborator na YouTube channel, dito sa CryptoTo. Follow mo lang. Facebook account, Facebook page, Budagipik, Money Earners, Twitter. And then sa mga gusto ng guide, gusto sumali sa trading group, sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy Friday trading po bukas.